O mga kababayan, napanood nyo itong interview ni Hanelet sa Davao City kanina? Positive ang kanyang sinasabi mga kababayan eh. At siguradong sigurado na siya mga kababayan na si PRRD ay makakauwi na. At anya, wala ni sino mang bangag ang makakapigil sa pag-uwi ni Tatay Digong. Ano kayang nangyayari ngayon doon sa kaso mga kababayan? Mayroon ba tayong hindi pa nalalaman tungkol sa progress ng kaso? Dahil siguradong sigurado po mga kababayan ang partner ng Pangulo, panoorin niyo po ha. Makaulit to siya Makakauwi siya. Yan ang sabi ni Hanelet mga kababayan. Yes. Wala na yung makapugong. Oh, walang makakapigil. Bisang kinsang mga bangaga. Kahit sinong bangag. Oh, kahit sinong bangag daw mga kababayan, walang makakapigil. Grabe. Yes! 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 Oh. Why mga bangag ang mga Oh, walang mga bangag ang makakapigil. Sino ang nag-nag? Makakauwi siya. Inulit pa niya mga kababayan. Oh, tinanong ng mga tao mga kababayan once again, makakauwi na talaga ma'am? Yes, makakauwi na. Sana ngono as soon as possible. Pero hindi pa rin tayo pakakakumpiyansa mga kababayan dahil baka magkakasabwat yang mga animal na yan dyan sa ICC at talagang ang purpose sila mga kababayan kahit later on madidismiss ang kaso ni PRRD ay pwede rin nilang patatagalin at patatagalin nila yan mga kababayan. Di ba yung iba nga dyan 2013 pangalan daw mga kababayan hindi pa tapos ang kaso? Hay nako, baka yan din ang kanilang gawin mga kababayan kay PRRD. Dapat as soon as possible mga kababayan. Ayun Pero bakit? Malungkot pa rin si mga kababayan Hanelet. Hindi man mo tugot ang Ginoo na di siya makauwi. Hindi papayag ang Diyos na hindi siya makakauwi. Dili pod mo musugot. At hindi rin kayo papayag na hindi siya makakauwi. Nakakauwi siya. Sabi niya, alam ko. Kabalo ko kay lakon gani ko kay kabalo ko rain or shine yun mo na. At naiiyak to siya mga kababayan, natatouch siya sa suporta ng mga tao dahil rain or shine mga kababayan, nagbibigil sila sa bahay ni PRRD. Ma'am, dapat before siya mo mag-o-taking na siya. Sabi ng isa, ma'am, dapat before mag-o-taking, andito na siya. Kabalo yung Ginoo basta. Ang sabi ni Hanelet, may awa ang Diyos, basta. Sana nga bago mag-June 30 mga kababayan makakauwi na. Dahil siya daw ang kanyang sinasandalan, ang Diyos. Pati siya yung gisagalingan karon gani in kolor. Pati si PRRD mga kababayan nananalig sa Diyos. Simple naman niya ang gusto. Gusto lang niya matulog aling simple lang daw ang gusto ni PRRD mga kababayan. ang bugang balay. Gusto lang daw siyang bumalik doon sa kanyang bahay at matutulog. Yung maliit na bahay mga kababayan na green. Mas maganda pa ang detention center niya ay sa ICC. Ang laki. Pero gusto pa rin ni PRRD mga kababayan yung kanyang bahay. Lumang bahay. Na ako sa sulod ba? Kaya magsulod ko mo na dito sa bahay na ari. Andun sa nagkwento na siya mga kababayan to. Bulok-bulok mamay. Medyo nabubulok na daw ang kanilang mga kababayan, yung kanilang bahay dahil yung mga kisame, sabi ni Roque, yung iba parang natutuklap na, ganyan. By the way, highway. Grabe talaga ang impluwensya ni PRRD mga kababayan dahil karamihan sa mga hudas na nanguna talaga sa pag-demolish kay PRRD ay ngayon naman mga kababayan na demolish ang kanilang karera sa politika. Kagaya na lang ni Abante. Na after pinakitaan ng dila ni BP Sara, talo! Wala na ang Abante nyo mga kababayan hanggang June 30 na lang. Olats! Si Paduano mga kababayan, wala na rin at ang kanyang party list na abang lingkod. Mukhang hindi na makakapasok mga kababayan. Pasayo-sayo pa ang animal na yan mga kababayan.
by the way. At ginagaya niya si Ilyas, feeling bagets mga kababayan yung uugod-ugod ng padwanong to. Alex Bungkayaw Brigade, tingnan nyo ha. Oh, feeling Ilyas mga kababayan. Wow! Sarap batukan. Sarap batukan, no? Itsura ng mga dating rebelde mga kababayan. Oh, napapakulong ng mga men in uniform ngayon. Lintit lang ang walang ganti. Anyway mga kababayan, hayaan na lang natin ang tadhana ang maningil sa kanyang mga kasalanan. Maliligo yan sa dagat-dagatang apoy. Oh? O sayo-sayo? Masira ba ito sa tuktok? Oh, si Dan Fernandez mga kababayan. Graduate na rin. Oh, Lats. Ay, Yutering. Oh, buti nga sa'yo, Yutering. Sabi nga nito pa siya mga kababayan, kung tatlo ang magiging gobernador sa isang lalawigan mga kababayan, ipanalo ito. Number 3 eh. Kaso nga lang isa. Pangatlo mga kababayan, talo. Wala na pong Yutering mga kababayan. Oh, hindi nasasakit ang ating tenga kapag mayroong hearing sa Kongreso. Bye-bye, Yuter! Oh, si Francine Castro, lats na naman mga kababayan. Wala na rin sa Kongreso. Tumakbong senador, nandun! Siguro kung 40 ang kailangan, panalo ito. Andun siya sa mga malapit na sa 40, more or less. At isa pang Judas, si Kim Butiki, mga kababayan. Talo. Diba? Grabing pampapaepal nila. Kahit saan-saan na lang naglalagay ng Q mga kababayan. Ano ba yan? Pati simbahan pa naglalagay ng Q, logo ni Kimbo. At hindi lang basta matatalo ito mga kababayan dahil bukang sabit ito doon sa mga blanco-blanco mga item mga kababayan sa GAA. Humanda kayo mga animal kayo. Talo, Kimbo. At eto mga kababayan, yung babaeng may leeg ba? Yung grabing bullying nito mga kababayan, young guns, grabing bullying nila sa mga Duterte. Talo! Taga-tagig itong animal na to. Lats, buti nga sa'yo, animal ka. Arlene Brosas, graduate na naman sa politika mga kababayan dahil ambisyosa gusto maging senador. Lats, Mix Nograles, shameful defeat ng mga Nograles mga kababayan, demolish sila sa larangan ng politika. Pati ang kanyang kapatid na si Carla, si Trililing, talo din mga kababayan. Pati itong, siya ba mga kababayan? Siya ba yung mahilig kumanta ng Waka Waka? Waka Waka? Mayroon kayo narinig dito ba? Sounds like Waka Waka pero talo si Gwendolyn Garcia. Yung ba mga kababayan? Tinalo ng newcomer na taga-Pinipilaban na endorsed by PRRD. Si Raulul Manuel mga kababayan. Graduate na rin sa politika. Wala na rin ang animal na backdoor negotiation na yan. Si Barbers, wala na rin. Pero ang nakakainis lang ang pumalit mga kababayan ay si Saba. Ngayon mga kababayan, pabida agad ang Saba. Magiging kongresista si Saba kung hindi pa yan nag-party list, hindi yan mananalo. Dahil party list ang tinakbuhan hindi ang pangalan niya ang nakabalandra. Dahil kung pangalan niya mga kababayan, walang boboto dyan ka Saba. Si Dan Fernandez, pangatlo. Dan Fernandez, pangatlo mga kababayan. Yutering, bye-bye. Kung tatlong gobernador, panalo siya. Bago. Kung tatlo ang gobernador, panalo. Isa lang sa Planet of the Yutering. Baka mananalo yan siya. Pinagtawan. Anyway, ano mga notable na natalo si Dan Fernandez? Hindi niya nag-google. Mr. Gugat, hindi nag-google na matatalo siya. Hindi nag-google. Sino ba bang yung mga kilala mo? Natalo Si Caloocan. Trililing. Wala namang kaduda-duda yun Kawawa mga kababayan Paano yan naging senador na sa local election nga talo? Kung sinabi mo sa akin ngayon na nanalo si Trillanes doon at takihin ako sa puso rito, todas ako. Hindi. Todas. Siyempre senator yung kalaban di ba? Kahit na. Kami rin. Nanalo si Trililing. Congratulations. Senador nga, King Kuy naman. Oh. Hindi, mga
Pero ang sabi frat lang daw ni Trilling mga kababayan dahil, di ba ang sabi, siya ang nagha-handle doon sa Quadcom. Parang nagmamanage doon mga kababayan sa hearing kay PRRD. Mission success siya doon mga kababayan Yan ang sabi ng mga taga Net25 ha. Mayroon silang pati mga CCTV, sabi nung saganang mamamayan ng Net25. Ito. May mga nananalong senador na hindi kailanman nananalo sa local. Di ba pinag-usapan natin yan? Sa Marikina yata. Marikina? Oo, natalo si Teacher Estela Talo na naman. Basta marami sila mga kababayan na mga buti naman natalo ang mga animal. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.